Hindi mo dapat galitin ang mga taong tapat dahil kapag sumabog sila, wala ka ng pagkakataong magmakaawa. At ngayon tuluyan nang sumabog si Kuma. Na-update na ang One Piece Episode 13 ngayong hating gabi. Balik tayo 7 taon sa nakaraan, binalikan ni Saul ang dating hari na si King Kelly. Sinunog niya ang lugar ng mga mahihirap at wala nang nagawa ang mga tao kundi panoorin ang paglamon ng apoy sa kanilang mga tahanan. Ginawa ito ng hari para lang humanga sa kanya ang mga Celestial Dragons. Pero ang ganitong kababawan ay agad nagdulot ng galit ng mamamayan. Unti-unting dumami ang mga nagre-rebelde sa lungsod, pero hindi pa rin siya tumigil. Inutusan pa niyang barilin ang mga inosenteng tao kahit nasa gitna sila ng takot at kawalan ng pag-asa. Dumating si Kuma, matindi ang kanyang presensya. Abot langit na ang galit niya. Alam niyang delikado ang lumaban sa hari, pero hindi na niya kayang panooring maulit ang trahedya. Pinaalpas niya ang kapangyarihan ng Pao Pao Fruit at tuluyang winasak ang palasyo. Hindi nagtagal, kumalat ang balita ng laban na ito at umabot sa tenga ng Gorosei. Pinili ng mga tao si Kuma bilang bagong hari ng Sorbet. Pero sa halip na maghari, nanatili siya sa isang maliit na simbahan. Doon, habang nagkukwentuhan ng lahat, isang misteryosong dalaga ang dumating. Akala ng lahat ay nabuhay muli si Genie, pero tinawag siya ng dalaga na Papa. Sabay silang natumba. Gulat si Kuma, lalo na nang malaman niyang kinain ni Bonnie ang prutas. Matapos suriin ng isang matandang lalaki ang Devil Fruit Encyclopedia, nalaman nilang ang kinain ni Bonnie ay ang Age Fruit, isang kapangyarihang nagpapalit ng edad. Biglang may dumating sa labas. Ang dating hari, si King Kelly, dala ang balita mula sa labas ng bansa. Gumamit siya ng pahayagan para siraan si Kuma at ngayon may suporta na siya mula sa world government. Naghahanda siyang agawin muli ang trono. Habang pinagmamasdan ni Kuma ang takot sa mga matatanda at ang bansang halos gumuho, napagtanto niyang kailangan na niya itong tapusin, permanente. Pero alam din niyang sa paggawa nito, magiging kriminal siya. Para protektahan si Bonnie, hiniling niya sa dating hari na itago muna ang kanyang anak hanggang matapos ang lahat. At bumalik si Kuma, mag-isa sakay ng maliit na bangka. Hinarap niya ang barkong pandigma ni King Kelly. Akala niya ay magiging matindi ang labanan. Pero sa isang iglap, nalunod si King Kelly sa apoy ng sarili niyang kasakiman. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging wanted si Kuma dahil sa kapangyarihan at impluensya niya. Patuloy na tumataas ang kanyang bounty araw-araw. Samantala si Bonnie, hindi makakain kahit gaano kasarap ang pagkain sa harap niya, sobrang pag-aalala sa ama. Patuloy na naglalakbay si Kuma sa bawat isla sa New World, naghahanap ng doktor at gamot na makakagamot kay Bonnie. Pero lagi siyang bigo. Kapansin-pansin, ang mga isla na pinuntahan niya ay pareho ng mga islang pinagsanayan ng Straw Hat Crew. Lumalabas na personal niyang sinuri ang mga ito bago pa niya sila makilala.